Bata pa lang ako noon nung mabuntis ako ng isang sundalo at nadistino siya sa malayong lugar. At dahil marumi ang tingin ng ibang tao sa isang kagaya kong nabuntis ng maaga ay pinakuusapan ng mga magulang ko ang ex-boyfriend ko na magpanggap na siyang ama ng pinagbubuntis ko. Pwede niyo po akong tawaging SpongeBob. Ako po ay kasalukuyang OFW sa bansang Malaysia. 17 years old si SpongeBob nung siya ay mabuntis ng isang sundalo at wala siyang ka-idea kung paano maging isang ina. At habang buntis si SpongeBob, yung boyfriend niyang sundalo ay nadistino sa Cotabato na wala na sila ng communication sa isa't isa. At sa lugar na tinitira ni SpongeBob, maruming babae o masama ang tingin sa'yo kapag nabuntis ka ng maaga. At bago niya pa naging boyfriend si Mr. Sundalo, ay meron na siyang isang ex-boyfriend na taga dun lang sa kanila na tawagin na lang nating Bayani. Hindi nagtagal ay nakahalata ang mga magulang ni SpongeBob na siya ay nagdadalang tao kaya gumawa sila ng paraan para may sumalo sa pinagbubuntis ni SpongeBob. Walang kaalam-alam si SpongeBob na kinausap na ng kanyang mga magulang ang kanyang ex-boyfriend na mag-live-in na silang dalawa. Pumayag naman si Bayani na magsama silang dalawa kahit alam pa nito na buntis na si SpongeBob bago pa sila nagsama. Pero ang alam ng buong pamilya ni Bayani ay siya ang ama ng pinagbubuntis ni SpongeBob, ganun na rin ang buo nilang barangay. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni SpongeBob, malungkot na balita po ang nangyari dahil lumabas ang anak nila nang wala ng buhay. Tuloy pa rin ang pagsasama nilang dalawa ni Bayani dahil yun ang napagkasunduan ng kani-kanilang mga magulang. Hindi nagtagal ay nabiyayaan din silang dalawa ni Bayani ng sarili nilang anak at kambal ang ipinagkaloob sa kanila at dalawa po itong lalaki. Sa unang 3 taon ng kanilang pagsasama ay naging maayos naman sila at masaya kahit kinakapos ay nakakaraos naman sa pang-araw-araw. Ang tanging naging problema niya lang kay Bayani ay sa tuwing nalalasing ito ay nagmamaoy o nagwawala. Madalas din daw itong naghahamon ng away sa kanilang mga kapitbahay pero tiniis lang yun lahat ni SpongeBob. Di nagtagal ay nabiyayaan pa sila ng isang anak na babae kaya nagdesisyon ang kanilang mga magulang na sila ay magpakasal na. Kinasal sila noong February 2015 at yun din ang taon na ginusto niya nang lumayo kay Bayani. Nang dahil ito sa isang pangyayari na halos hindi kinaya ni SpongeBob dahil etong si Bayani at ang kanyang ama ay madalas nagkakasagutan. At buwan ng October ay nagkaroon ulit sila ng alitan, muntik nang masyuktay ni Bayani ang tatay mismo ni SpongeBob. Di nababanggitin ni SpongeBob kung anong dahilan ng pag-aaway kaya pumunta na lang siya sa bahay ng kanyang kapatid para magpalamig sa sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo at inabot pa ng buwan na nagbabaka sakali si SpongeBob na suyuin siya ni Bayani. Hinihintay niya kasi si Bayani na humingi ng tawad sa kanya nang dahil sa nagawa nito sa kanyang ama. Pero hindi nagpakita sa kanya si Bayani kaya nung umabot na ng 1 taon ay bumalik na siya sa lugar nila para makasama ang kanyang mga anak. Pero pagdating ni SpongeBob sa kanilang bahay ay biglang isinaoli sa kanya ni Bayani ang kanilang wedding ring kaya ang nasa isip ni SpongeBob ay nakikipaghiwalay na sa kanya si Bayani. Lumipas lang ang ilang buwan ay may nakilalang ibang lalaki si SpongeBob na naging karelasyon niya rin sa loob ng 3 taon pero naghiwalay rin. At pagkatapos ng kanilang breakup ay naisipan ni SpongeBob na pumunta ng Thailand para makalimot sa sakit na naidulot ng 3 years niyang boyfriend. Nakahanap din siya ng trabaho sa Thailand para masuportahan ang kanyang mga anak pero nung dumating ang pandemic ay nagsarado ang eskwelahan na pinapasukan niya. Kaya lahat na pwedeng maging sideline ay pinasok ni SpongeBob at dito niya na nakilala ang bago niya na namang nakarelasyon. Nabuntis ulit si SpongeBob at nung tumungtong na ng 7 buwan ang kanyang pinagbubuntis ay kinailangan niya ng bumalik ng Pilipinas dahil isa sa anak niyang kambal ay may malubhang sakit. Hindi alam ng kanyang mga magulang na nabuntis siya ng iba at hindi rin ito alam ng kanyang mga anak, ganun na rin ng tatay nila. Nalaman lang ito ng kanyang pamilya nung araw na siya ay umuwi na ng bahay nila. Unti-unti naman siyang naunawaan ng kanyang pamilya kaya kinausap niya ulit si Bayani na ayusin nila ang kanilang pamilya. Nagkahiwalay na rin kasi sila nung lalaking nakabuntis sa kanya at pumayag naman si Bayani na ayusin ang kanilang pamilya. Sa totoo lang po, simula na nagkabalikan kami ay masasabi ko na wala na talaga akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Pero sa kabila ng 2 beses kong pagkakamali ay tinanggap niya pa rin ako ng buo. Ang una kong pinagbuntis ay hindi naman siya ang ama at ganun na rin ang huli kong pinagbuntis pero tinanggap niya pa rin. Masama po ba ako sa parte na hindi ko siya kayang mahalin pabalik at mga anak na lang namin ang nag-uugnay sa amin? Sana po ay isa ito sa maikwento at makapulutan ng aral. Nandito po ako ngayon sa bansang Malaysia at dito na rin ako nakatapos ng basic nursing. Sa kabila po ng lahat ng pangyayari ay pinili ko pa rin ayusin ang sarili ko para sa mga anak ko at naniniwala ako na kakayanin ko. Gusto ko lang pong mailabas ang bigat na daladala ko kasi wala naman ako mapagsabihan na iba. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Para sa akin kasi ang feelings, possible talaga na maibalik yan lalo na kung meron kayong malalim na pinagsamahan. Pero kung para kay SpongeBob ay hindi niya na kayang mahalin ulit si Bayani, siguro kahit respeto na lang ibigay mo sa kanya. Tsaka syempre, para sa'yo maging aral na rin itong mga pagkakamali mo at huwag kang masanay na palagi kang pinapatawad ni Bayani. Dahil kahit ilang beses kang kayang tanggapin ni Bayani, sigurado may hangganan pa rin yan. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Mary Pongtod Garado, Anton
Leonet Ferrer, Princess Joy Macapagal at Florife Flordelisa. Kaya yun lang. Like and share para alam mo ano namin bukas. Bye-bye!